Isa ka ba sa masugid na tagapakinig ng Sindak? Anong Sindak short story ang binabalik-balikan mo sa ating channel? Pakinggan sa ating playlist dito sa Sindak Short Stories Radio. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Mga pasa ang una kong nakikita sa tuwing hinuhubad ko ang maid uniform ko upang maligo. Tinitiis ko lahat ng pagmamaltrato sa akin ni Madam, pati na rin ang panghahalay sa akin ni Sir dahil sa matinding pangangailangan sa pera. Bigla ko ulit naalala ang pamilya kong naghihintay sa akin sa bahay. Ilang araw na ang nakalilipas nang kuhanin ni Madam ang cellphone ko bilang parusa sa pagsususpetya niya na ako daw ang lumalandi sa asawa niya. Hindi ko na nagagawang makatawag kina inay at sigurado akong nag-aalala na sila sa akin. Napatingin tuloy ako sa dalawa kong among nanonood ng TV sa sala at nabuo sa isipan ko na kailangan ko nang lumaya sa impyernong ito at maghanap na lamang ng bagong trabaho. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, agad akong gumising. Tahimik akong nag-impake ng mga damit at lahat ng mga gamit ko ay aking dinala upang hindi magising din yung ibang mga maids. Nang maisuot ko na ang strap ng bag, ay siya ring pagbukas ko ng pinto sa maid's room ng dahan-dahan. Pero napalundag ang puso ko sa kaba dahil akala ko ang mga amo ko ang nagbukas ng pinto. Pero si Aling Marie lang pala ito, ang mayordoma ng mansyon. Dumaan saglit ang pagtataka sa mukha niya nang makita ang itsura ko pero agad niyang naintindihan ito. Inilagay ni Aling Marie ang kamay niya sa balikat ko na siya namang ikinangiti ko sa kanya. Wika niya, "Mag-ingat ka na lang sa pag-uwi, iha." At malumanay kong hinawakan ang dalawa niyang kamay. Sa mga araw na pagtatrabaho ko rito, masasabi ko ring parang naging pangalawang ina ko na si Aling Marie. Nagpasalamat na lamang ako sa kanya at iyon na lamang ang tangi kong nasambit. Para akong nabunutan ng malaking tinik nang tuluyan na akong nakalabas ng naturang mansyon. Labis talaga ang aking pasasalamat kay Aling Marie at kay Kuya Reynald, ang guard ng mansyon. Kung hindi dahil sa tulong nila, maaaring naroroon pa rin ako sa impyernong mansyon na iyon. Naglalakad na akong mag-isa sa tabi ng tahimik at madilim na kalsada habang nananalangin na sana ay may dumaang tricycle o jeep man lang upang makauwi na. Naputol bigla ang malalim kong pag-iisip nang may mabangga akong isang lalaki. Magsusorry sana ako nang pagtingin ko sa lalaki ay hindi pala ito nag-iisa, kundi may kasama pa pala itong 4 pang lalaki. Amoy chiko na sila at halatang lango sa alak. Unti-unti ako napatras nang umisi sa akin yung lalaking nabangga ko kanina. Tila binigyan niya ako na makahulugang tingin, lalo na yung mga kasamahan niya. Lalo pa siyang lumapit sa akin. Tatakbo na sana ako ng mabilis nang hawakan ng 2 braso ko sabay tali ng panyo sa bunganga ko. Labis akong nagpupumiglas upang makawala pero sadyang ang higpit ng pagkakahawak nila sa akin at parang ayaw na nila akong pakawalan. Dinala nila ako sa halamanan at maraming puno at doon nila ako inumpisahang halik-halikan at dinila-dilaan ang iba't ibang bahagi ng aking katawan. Mangiyak-ngiyak ako habang binababoy nila ang katawan ko. At naramdaman kong parang lumuwag ang pagkakahawak sa akin ng isang lalaki kaya hindi ako nag-aksaya ng panahon at ako ay kumuha ng tiyempo para makawala. Ginamit ko ang buong pwersa ng katawan ko upang tamaan ang gitna ng isang lalaki gamit ang tuhod ko. Napaluhod naman ang lalaki dahil sa sakit habang nakahawak sa kanyang gitna. Matapos noon ay siniko ko naman ang mukha ng isa pang lalaki na nakahawak sa isa ko pang kamay. Medyo nabigla pa yung natitirang 3 lalaki sa ginawa ko o siguro nga ay labis ang tama ng kanilang alak kaya hindi na sila nakareact sa aking ginawa. Tinanggal ko kaagad ang panyong nakatali sa bibig ko at agad akong tumakbo pabalik ng kalsada upang humingi ng tulong. Nakahinga na lamang ako ng maluwag nang makita ko ang kotseng nakatigil sa kalsada at may lalaking nakatayo sa gilid na sa pagkakaalam ko ay umiihi. Hihingi sana ako ng tulong sa kanya nang humarap ito matapos umihi. Nanlaki na lamang ang mga mata ko nang mapag-alaman na ang lalaking ito ay ang amo ko.
Dali-dali naman akong tumakbo nang tawagin ako nito. Kailangan kong makalayo dito at kailangan ko nang makauwi. Dahil sa namumuong luha ay lumabo lalo ang aking paningin. Hindi ko alam kung saan ako tumatakbo hanggang sa may marinig akong ingay na pagbusina ng sasakyan at ang ilaw nito na unti-unting paparating sa kinaroroonan ko. Naramdaman ko na lamang ang malakas na pagtama ng sasakyan sa katawan ko at ang pagtalsik ko sa gilid ng kalsada. Nandito pa rin ako sa gilid ng kalsada. Ilang oras matapos iyon, naghihintay pa rin ako na masasakyan. Mabuti na lang ay may dumaan muli na tricycle at agad ko itong pinara at ikinatigil naman ito. Sumakay kaagad ako at narinig ko pang may sinabi si Manong pero hindi ako sumagot. Nagsimula na ang biyahe at nanatili akong nakatingin ng tuwid sa kalsadang dinadaanan namin. Akala ko nga ay makakauwi na ako sa wakas pero bigla na lamang nagsisisigaw si Manong nang tumingin siya sa salamin ng passenger seat. Nagpagewang-gewang ang tricycle hanggang sa bumangga ito sa isang malaking puno. Napatingin muli ako kay Manong at nakitang nawalan na ito ng malay dahil sa pagkakabangga ng tricycle niya. Palagi na lang nangyayari ito. Malungkot na lang akong bumaba ng tricycle at naghintay muli ng masasakyan. Ang gusto ko lang naman ay tuluyan ng makauwi. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kulet. Noong ako po ay bata pa, talagang walang hapon, Sir Red, na kami po ay naglalaro sa labas ng bahay katulad na lamang ng tumbang preso, patintero, taguan at iba pang mga laro na nauso noong mga 90s. Nung time na nangyari ang kababalaghan na ito, Sir Red, katatapos lamang po namin maglaro sa labas ng bahay. So dahil tinawag na rin po kami nung gabing iyon, so kanya-kanya na rin po kami ng uwian at naghiwa-hiwalay na kaming magkakalaro. So ako, dumiretso na rin sa bahay pero sa kusina talaga ang una kong tinungo para uminom ng tubig dahil sobrang uhaw na talaga ako noon. Hanggang sa nadatnan ko si lola ko na nagwawali sa kusina. Tumingin sa akin si lola at napagalitan pa nga ako. Ganito yung eksaktong sabi niya. "Ikaw na bata ka ha, maghapon ka na sa labas. Laro ka ng laro. Yung damit mo parang basahan na. Palibhasa hindi kasi ikaw ang naglalaba." Maririin ang bawat salitang iyon ni Lola noon, Sir Red, habang ako naman ay parang hindi na mainom yung tubig sa baso. Natatakot din kasi ako noon, Sir Red, at baka hampasin pa niya ako ng walis na hawak-hawak niya. Pero sa kaigihan ay hindi naman. Pero hindi pa ako tapos uminom ng tubig nun. Natapos din akong sermonan ng aking lola nang bigla pong nagpatay sindi ang ilaw sa kusina. Nagkatinginan kami ni lola kasi nadinig din talaga namin, Sir Red, yung pagtunog o pag-click ng pindutan ng ilaw. So ibig sabihin, meron pong pumindot sa pindutan. Pero ang nakakapagtaka, paano mangyayari ito kung kami lamang naroroon na dalawa? Hanggang sa sinabi na lamang ni Lola sa akin na wag daw akong tatakbo. Nagsalita ulit si Lola pero hindi na po sa akin nakatingin. Para bang may kinakausap siya sa buong paligid ng kusina at ang sabi, wag daw kaming tatakutin. Hanggang sa bigla na lamang nangunot ang aking noo dahil may binanggit po siyang pangalan at alam ko na ito yung ngalan ng kapatid niya na kamamatay pa lamang. Naging misteryo para sa akin din ito, Sir Red, sapagkat matapos niyang pakiusapan ang masasabing
kaluluwa ng kapatid niyang kamamatay pa lamang ay natigil po yung pagpapatay sindi ng ilaw, pero may mas nakakatakot pa palang mangyayari. Nakatalikod kami ni Lola sa pwesto ng lamesa doon sa mismong kinakainan namin. Nadinig namin na gumalaw ng kusa ang kutsara na nakalagay sa lamesa. So dahan-dahan kaming lumingon. Pero si Red, natakot kami talaga ni Lola nang mamataan namin ang kapatid ni Lola kong kamamatay lang na naroroon sa harapan ng lamesang kainan. Nakaupo siya at nakayuko. Yung suot-suot niya, Sir Red, ay siyang suot din niya nung ibinurol ito. Natatawa man ako sa tuwing naaalala ko ito, lalo na sa punto na wag daw akong tatakbo nung unang may nagparamdam sa amin, pero si Lola naman ang naunang tumakbo papalabas ng bahay. Hindi ko rin po malilimutan ang isa pa sa mga naranasan ko. Nung time naman na ito, dalawa lang kaming magkapatid. Yung kuya ko at ako. Umulan po noon kaya hindi kami nakapaglaro sa labas. Kaya naisipan na lamang namin na maglaro pa rin ng tagu-taguan, magbato-batopik at kung ano-ano pa na pwedeng gawin sa loob ng bahay. So ang una, nagbato-batopik kami kung sino yung talo siya yung magiging taya. So natalo si kuya, kaya ako yung magtatago. Yung bahay po kasi namin ay 2 palapag. Naisip ko na magtago na kaya tumakbo ako sa itaas habang nagbibilang pa lamang si kuya. Naisipan kong magtago sa loob ng aparador na malaki. Doon kasi mas kasya ako. Pero hindi na po natuloy ang laro naming iyon sapagkat naunahan na naman ako ng takot. Paano ba naman kasi, Sir Red? Nang buksan ko na po yung malaking aparador kung saan sana ako magtatago, nakita ko po doon yung kapatid ni Lola ko na kamamatay pa lamang. Ang lalaki ng mga mata niya at para bang nakatingin sa akin na nagpapahiwatig na wag akong magtatago doon. Tumakbo talaga ako pababa hanggang sa namali nga po ang aking pagkakatapak sa mga baitang, kaya ako po ay napilayan dahil sa pagkakahulog sa hagdanan. Tinawanan na lamang po ako ng kuya ko nang makita ako, pero hindi ko po ikwento sa kanya ang nangyari. Magandang gabi po sa lahat ng mga solid Sindak Short Stories listener na katulad ko. Sa katunayan po, isa po ako sa mga bagong followers ninyo pagdating po sa podcast hanggang sa natuntun ko na po kayo dito sa YT. Ako po si Rui. Hindi ko po sure kung meron na pong nakabasa nito somewhere sa isang sikat na Facebook page at Facebook group. At actually ito pong kwentong ito kasi, Sir Red, ay ikinoment ko po sa isa sa kanilang mga pages. I don't know kung may nagnakaw ng story kong ito, pero since ako naman po ang may-ari, pwede ko pong i-share sa inyo. Ako po kasi yung tinatawag nilang insensitive na tao. Pero sa katunayan, malakas yung pakiramdam ko sa mga unusual na bagay, lalo sa isang lugar or bahay. Let me take you back sa aking pagkabata, 7 years old, at noong kami po ay nakatira pa ng mga kapatid ko sa probinsya ni Papa sa Bicol. Medyo may kalibliban na po talaga ito at may kalapitan na rin sa bundok. So basically, provincial levels, at nung time na nangyari ito, hindi pa po ganoon karami yung mga bahay. Magkakahiwa-hiwalay pa po halos ang mga ito. Kapag po nasa probinsya,
nakaugalian na yung kada lupain ay meron talaga nagmamay-ari at ang kanilang common na ipinapatanim ay nyog. Yung bahay po na iyon ng lola ko noon ay napapalibutan ng nyugan at kapag time na nag-aani po ng nyog, yung may-ari ng lupa ay nag-i-stay po doon sa ginagawa nilang maliit na kubo-kubo. Ganun po yung naging setup at meron din pong sariling kubo yung mga nag-aani. So kapag time na nga ng koprahan, doon din sila natutulog. Isang tanghali po iyon ng Biyernes. Nang magbilin daw po yung may-ari na tawagin na lamang nating Tatay Juan, kina lola at tita na sunduin daw siya sa kubo niya dahil makikitulog daw siya sa bahay namin. Pero dahil may emergency noon, umalis po si lola kaya hindi po nasabihan yung may-ari. Hanggang sa magsi-7 na po iyon ng gabi at nagtataka po kami kung bakit wala pa po yung may-ari ng lupa. Kaya ang ginawa po ni tita, nagtungo siya sa maliit na kubo na pinagtutulugan ng mga nag-aani kasi baka daw nahihiyang pumunta doon yung may-ari. Wala po kaming flashlight nung time na iyon sapagkat dinala ni lola sa kanilang pinuntahan kaya tanging sulo na gawa po sa pinulupot na tuyo na dahong nyug. Ito pong aming sinindihan. May ekstrang gasera din po kami na nilalagyan ng gas sa bote ng gin at yun din na nagsilbing liwanag. So nagready na nga po kami. Ako, yung kapatid kong lalaki at saka si tita. Sinindihan na namin yung sulo at naglakad. 5 minutes po ang aming itinagal bago makarating sa kubo ni Tatay Juan. Nang makarating nga po kami doon, bigla pong lumakas ang ihip ng hangin dahilan para mamatay yung sulo na daladala namin, maging yung gasera. Kamalas-malasan din at nalimutan pa ni tita na dalhin yung aming lighter. So bago po natin tuluyang puntahan yung susunod na naganap, konting visualization lamang po para sa location. Yung kubo niya po ay may malaking mangga sa harapan. Ito po'y makikita sa mismong harapan ng daraanan patungo sa kubo, habang meron pong kaimito sa left side nito. Marami din pong mga matatandang mangga at may mangilan-ngilan pong puno ng pili na nakapalibot pa. Bukod pa doon yung mga nyuga na nagtatayugan. Sa likod po ay merong pili na tree at mga 10 steps mula sa kubo ay yung kaimito, which is sa may daraanan na. So yung ilaw o yung liwanag po na nanggagaling sa buwan, yun po ang tanging nagsilbing liwanag namin nang mamatayan kami ng mga ilaw sa sulo. Pero dahil napapalibutan po ng mga kapunuan, medyo may kadiliman pa rin naman sa bahagi ng kubo kumpara sa daraanan mismo na kitang-kita pa namin. So pagdating namin doon, nag-umpisa na po kaming tawagin si Tatay Juan. Ang unang tumawag ay si tita ko. 2 times po niya siyang tinawag pero walang sumasagot. Kaya ako ay tumulong na rin at tinawag na rin si Tatay Juan. Malinaw-linaw pa naman po yung mata ko nung time na iyon at talagang kahit sa kadiliman nun ay may naaaninagan ako kahit papaano sa kubo. Doon kasi sa labas ng pintuan ay meron pong lutoang kahoy. Sa nakikita ko nung time na ito, Sir Red, hindi ako pwedeng magkamali na may umuusok doon. Isang indikasyon na meron pong taong gising. So tinawag po ulit namin si Tatay Juan. Ang sabi ng kapatid at ng tita ko, umuwi na lamang daw kami, baka daw tulog na si Tatay Juan. Pero iginiit ko na merong tao. Doon kasi sa mismong lutuan na iyon ay meron din akong nakitang anino po na nakatayo at naninigarilyo siya base sa nakikita kong maliit na pula na syempre
ay yung upos sa tuwing hinihit-hit ito. Pinipilit ko po talaga yung mga kasama ko na ituloy namin ang pagtawag o kaya ay dumiretso na kami sa bahay kubo. So tinawag po ulit talaga namin. Lumingon pero naka-steady lang yung anino sa nakikita ko. Bigla na lamang ding nag-aya yung tita ko na umuwi na lamang tapos nagmamadali na po siya. So dahil wala na kaming kasamang nakatatanda, sumunod na rin po kami pero kapansin-pansin na lakad-takbo ang ginagawa niya. So ganun na rin po yung ginawa namin ng aking kapatid. Hanggang sa sumapit ang kinabukasan. Nakita po namin si Tatay Juan. Tinanong po namin siya kung hindi ba niya naririnig yung pagtawag namin kagabi. Ang sabi niya, sa koprahan daw po siya natulog at nagbantay. Maaga nga daw po siyang umalis doon sa kubo at sorry nga daw dahil hindi na daw po niya nasabi sa amin. Makaraan ko pong madinig iyon mismo kay Tatay Juan para po akong binuhusan ng malamig na tubig. Ako na nakakita ng anino na parabang naninigarilyo na nakatayo doon sa may dapog ay talagang kinilabutan ako. Sinabi ko sa kanila ito, Sir Red, at maging sila ay natakot. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan sa akin at kapag naaalala ko iyon, naiiyak ako dahil sa labis na kilabot. Parang bumabalik yung alaala ko nang makita ko yung nilalang o kung anumang klase na lamang lupa iyon. Nanlalamig po ako kahit halos 17 years na po itong nakalilipas. Hanggang sa umusbong ang mga kwento-kwento doon tungkol sa kubo. Maaaring ito daw ay dulot ng mga elementong nakatira sa punso sa loob ng kubo. Misteryoso nga din daw po itong lumalaki kada taon. Yung puno naman daw po ng mangga, halatang halata na may matagal na rin daw pong nakatira dahil kung pagbabasehan, bukod sa matanda na, ang laki-laki ng size ng puno na ito at tiyak may nagbabantay at mas lalong may nakatira daw doon. You're tuned into Sindak Short Stories Radio. Ang kwento ko pong ito ay orihinal na ibinahagi ko sa subscriber si Lakot Stories at ngayon ay akin pong ikikwento muli para po sa mga hindi pa nakapakinig. Ito po ay patungkol sa staff house namin at ang nangyari po sa akin noong 2018 nang ako po'y ma-hire sa isang construction firm na project-based po sa Quezon City. Ako po ay nakuha bilang isang design architect at first time ko pong mag-stay in sa work na iyon. Ang staff house po namin ay walking distance lamang sa aming site. Sa katunayan, ito po ay nasa tabi lamang ng isang mamahaling subdivision sa West Triangle at ito rin po ay may kalapitan sa construction site namin. Meron po kaming nirentahan na 2 bahay sa loob ng PhilAm staff house na para sa babae at sa lalaki. Pero nung time kasi na na-hire ako pa lamang po yung babae na staff sa construction site. Sa sobrang laki po nung bahay na iyon, wala ka naman pong ibang masasabi kundi komportable naman kung tutusin. Yun nga lang, may kalumaan na kung pagbabasehan kasi ang semento ng mga ito. Nakatayo po ang staff house na iyon sa loob mismo ng subdivision. Meron po itong 7 rooms, 2 common toilet, 3 shower room at 2 ring bathroom. Nung lumipat po ako doon at nagsimula sa aking trabaho, meron na po akong 4 na tenant na makakasama sa staff house pero hindi ko po sila kasama sa work. Staff po sila ng client namin sa project. First day ko pa nga lang pong matulog doon, nakripihan na po ako.
Una kasi, ang laki po talaga ng espasyo ng room na iyon na ino-occupy namin. Sa katunayan, kakasya nga po ang 6 na tao dito, kaya imagine niyo na lamang po yung laki ng isang bedroom doon. Sa katunayan nga si Red, ino-occupy namin nung time na iyon yung master's bedroom na may sariling CR. Doon po sa master's bedroom ay kasya po ang 5. Pero ang maximum capacity po ay sigurado'y nasa 8 na katao. Nag-insist talaga ako na sumama sa kanila na makikwarto kasi nga una, hindi po ako sanay na mag-isa lang sa kwarto sapagkat lumaki po ako na magkakasama kaming magkakapatid sa iisang kwarto lang. Sanay din po ako na may katabi sa kama at talagang kapag nagdodorm po ako kahit nung college pa ako, may kasama po talaga ako sa kwarto. Second day ko po sa bahay na iyon nang ma-experience ko na ang kababalaghan. Ako po kasi yung tipo ng tao na hindi agad naniniwala hanggat hindi na-e-experience. Pero hindi ko naman isinasantabi yung katotohanan na nag-e-exist ang mga espiritu. Umuwi po ako bandang alas 5 ng hapon at nung time na iyon ay may kadiliman na po sa labas ng bahay. Ang naaaninagan ko lamang po na ilaw sa aming staff house ay yung ilaw sa kusina. Pero yung pakiramdam po na parang may tao doon na nag-aabang sa akin ay hindi po maalis sa aking isipan. Alam ko naman po kasi na nung time na iyon ay wala pa po akong kasama dahil gabi po silang umuuwi. Wala din kasi akong susi noong kwarto namin nung time na iyon at alam ko pong nilalak iyon ng aking mga kasama sa tuwing umaalis sila. Nung papasok na sana ako sa kwarto, ang buong akala ko ay may tao nang nauna sa akin kaya nawirduhan ako dahil nakabukas din po yung telebisyon na animoy may nanonood. Sa labas po kasi ng aming staff house, maliban po sa loob ng kwarto, ay wala naman pong kahit na anong kagamitan. Sa sala nga po o sa lobby, basta tipikal na bahay na malaki ang espasyo lamang. Walang kagamit-gamit. Maririnig mo nga lang po na nag-e-echo nga yung sounds na mula po doon sa bukas na telebisyon na nanggagaling po sa loob ng kwarto namin. Nawirduhan ako sa unang pagkakataon dahil first time yata na mas nauna sila sa aking umuwi. Kung kaya't tuwang-tuwa na ako dahil may kasama na ako sa wakas. Nung bubuksan ko na sana yung pinto, nakita ko na nakalak pa rin ito. Akala ko nga ay naisara lang ito ng kung sino mang nasa loob o kaya't naghintay na lamang akong magbukas ito at kinatok-katok ko pa. Nang wala pong iniluwang tao kahit na doon sa mismong pinagkatukan ko, ang ginawa ko na lamang po ay isinagaw yung pangalan ng aking kasama. Pero patuloy pa rin yung ingay na naririnig ko mula po sa telebisyon sa loob ng kwarto. Tumambay na muna ako sa bench na nasa labas ng kwartong iyon at katabi po kasi nung bench na iyon yung papasok naman sa kusina. So ang akala ko naman dahil may ilaw na rin sa kusina ay may tao na rin doon kaya chinek ko na rin po. Naiilang pa kasi ako doon sa mga kasama kong tenants kung tutuusin. Ayaw ko rin naman po kasi sila na masyadong bulabugin sa ingay ko at baka mamaya nakatulugan nga nila yung telebisyon sa loob. Ang ginawa ko ay naglinis na lamang ako ng laman ng bag ko kasi kung tutuusin ay medyo may kadumihan na po't maraming papel talaga. Habang nagkakalkal ako ng gamit sa bag, bigla pong may narinig ako na nagtanong sa loob ng kusina. Yung partition po kasi ng kusina namin ay kurtina lamang kaya hindi ko din talaga malalaman kung may tao or wala doon sa kusina na iyon. May nagsalita po at malinaw kong nadinig ang kanyang pagtatanong ng, "Sino si Jong?" Babae po yung boses niya kaya alam kong kasama ko sa bahay yun. Dahil nga second day ko pa lamang po, hindi ko rin po sila kilalang lahat. Kaya sumagot na lamang po ako with all the confidence at sinabi kong, "Present." Again, wag po kayo mabibigla dahil babae po ako at yun po yung nickname ko. So back to the story. Nagpatuloy pa din ako sa ginagawa kong pagkalkal sa bag. Bigla na lamang dumating yung kasama ko na galing po sa grocery tapos yung isa ay dumiretso sa loob ng kusina. Kaya mas lalo po akong sumaya dahil meron na akong kasama sa wakas.
Nagtanong ako kung sino yung nasa kwarto at kanina pa kasi akong kumakatok pero wala pong nagbubukas sa akin. Ang sabi ko pa nga, "Ate, nakabukas yung TV sa loob. Sino pong nauna dyan?" Pero sagot nung kasama ko, "Ay, wala namang tao dyan kasi lumabas kaming lahat. Pero binuksan lang talaga namin yung TV." So ako, okay. At nagtuloy na po ako sa ginagawa kong pag-aayos ng bag. Nang matapos po ako, ay pumasok na ako sa kwarto. Pero pumunta muna ako sa kusina at andun po yung isa pang ate na tenant. Sabi ko, "Hello ate, asan na yung kasama natin dito kanina?" Pero may pagtatakang gumuhit sa kanyang muka at ang sabi, "Ha? Ako lang naman yung nandito. Wala naman akong kasama dito no." Lo? May tao po dyan kanina eh. Tinanong pa nga ako kanina habang nandyan ako sa upuan sa tabi ng kwarto. Tinanong niya ako kung sino si Jong, di sinabi ko, present. Tapos ang sabi niya, "Sis, kararating lang namin. Wala pong naiwan dito no." Kung kaya't napareact na lang ako ng, ibig sabihin, walang tao dito kanina? Narinig ko may boses kanina nagtatanong kung sino si Jong. Sinagot ko pa. Napasabi na lamang din ako sa aking sarili ng, sino yun? Multo yun? At naka-poker face na lang si ating kausap ko sa kusina at umalis na siya sa harap ko. Hindi pa po natapos doon ang kwentong yon, Sir Red, dahil 2 years ay naulit-ulit yon. Pagkatapos po akong ikasal, nag-stay ako after ng 1 week ng leave ko doon sa staff house. Kababalik ko lang din sa opisina. Doon ulit ako natulog for 1 day pero this time, madami na akong kasama. May mga hinire na din kasing babae na staff kaya yun na talaga yung mga kasama ko. So nung nakatulog na ako noon, bandang 1 AM, akala ko nga po ay alas 5 na ng madaling araw, naalimpungatan ako kasi narinig ko po na may tumatawag sa pangalan ko. Pero hindi na po yung nickname ko yung tinatawag niya, kundi yung tunay ko ng pangalan. Jinky Jade. Ganun po ang kanyang pagkakasabi. 3 times ko po itong narinig at napakalinaw kung kaya't agad po ako napamulat at parang after 30 minutes pa bago ako nakabangon. Chinek ko po agad kung sino yun pero wala naman po nakita. Akala ko isa sa mga kasama ko sa kwarto. 4 po kasi kami noon time na iyon at umaga na. Pero pag check ko sa aking cellphone ay mag-aalas 2 pa lang pala ito na madaling araw. Kung kaya't bumalik ako sa higaan at muli po akong natulog. Kinabukasan, paggising namin, sinundo na ako ng asawa ko. Bago ako umalis, nagtanong ako sa mga kasama ko sa kwarto kung sino pa yung gising ng bandang 1:00 ng madaling araw o mag-aalas 2. Pero lahat sila, ang sabi wala daw pong gising nung time na iyon. Ang sabi pa ng isa kong kasama, maaga kami tinatulog, mga 11 ata tulog na kami. At kwento ko sa kanila yung nadinig ko. Yung nadinig kong tumawag sa real name ko. Ang sabi na lang nung isa, "Ayos pati yung mga nagpaparamdam dito updated na sa bio mo At nagtawanan kami. Pero ang sabi nung isa ko pang kasama, baka nga daw nagpapaalam lamang daw yun sa akin dahil aalis na rin ako. Actually madami pa po kaming creepy encounter sa bahay na iyon in 3 years time na aking inilagi. Hindi man namin maipaliwanag kasi halos bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang kwento. Hindi na lang namin pinapansin yung iba at ang ginagawa na lamang namin ay lagi kami nagsa-sound trip ng mga praise and worship songs para itaboy yung kung sino o anumang masasamang espiritong nananahan sa naturang staff house. Ngayon po, lumipat na kami kaya wala na rin po kaming balita sa bahay na yon. Ito
ang Sindak Short Stories Radio. Good evening sa lahat ng inyong mga solid na tigapakinig dito sa Sindak Short Stories. Ang aking ibabahagi po sa inyo ngayon, Sir Red, ay may kaugnayan sa panaginip ko na 2 beses na pong nangyari. At para sa akin, medyo dreadful ang interpretasyon. Going straight sa aking kwento. Sa panaginip kong iyon, ewan at kung bakit binalik daw ako sa taong 1994. Kung paano ko nasabi, sapagkat nakita ko ang aking sarili na nasa ika-4 na baitang pa lamang sa elementarya, at sa panaginip kong iyon, dinala din ako sa aming dating tinirhan sa Quezon City. Actually, kaharap po ng bahay namin ay isang magarang bahay ng dati naming kapitbahay doon, na hanggang sa ngayon po, ganun pa rin yung estilo at wala pong pinagbago kahit inyo pong isearch sa Google Map. Pero matagal-tagal na rin po kaming wala sa lugar na iyon at hindi pa po talaga ako nakakabalik doon. Sa panaginip ko, Sir Red, ay hindi naman talaga iyon ang ikinahilakbot ko. Ang nangyari kasi ay ganito. Sa panaginip ay may nakakasalubong daw ako mga tao at iba-iba ang mga naroroon sa kalsada. Hindi ko naman po sila makilala kung sino-sino sila, pero hindi ko po matiyak kung sila nga ba ay ilan din sa mga naging kapitbahay namin. Pero talagang wala akong matandaan ni isa sa kanila sapagkat sa panaginip ko, lahat ng mga nakakasalubungan ko ay walang muka. Wala man silang muka pero nadidinig ko ang iisang sinasabi nila, which is, wag daw akong titingala sa taas ng bubungan ng bahay namin dahil daw merong nakakatakot doon. Since matigas talaga ang ulo ko kahit naman magpasa hanggang ngayon, kung kaya't tumingala talaga ako at tinignan ko kung ano ang meron sa bubungan ng kapitbahay. Pagtingala ko nga, Sir Red, ay otomatikong nakita ko ang isang babae na maitim ang balat, madumi ang damit, at ang kanyang balat, Sir Red, ay para bang ganun sa mga sinunog. May itinataas po siyang kung anong bagay na hindi ko masyadong maaninagan. Pero habang tinitignan ko siya, para bang pinulupot na basahan o kaya naman ay parang hinugis na manika yung kanina pang itinataas niya doon. Kaya tuloy naisip ko na baka siya ay may inoorasyonan. Ang nakakahilakbot din dito sa part na ito, Sir Red, ay nung nakita ko siya na matapos mag-orasyon ay nagbuhos ng grasa sa katawan at para bang ipinaligo niya talaga. Matapos noon ay mag-o-orasyon ulit siya hanggang sa makita ko na ng kabuuan ang kanyang nakakatakot na itsura. Para nga pong yung karakter niya ay yung nakakatakot na multo na kulay pula sa pelikulang Crimson Peak. Kaso nga lang, itim at tila sunog ang kanyang balat. Pero ang ipinagtataka ko lamang nun, ang ganda ng araw at maaliwalas ang panahon, pero parang hindi natitinag yung nilalang na iyon sa kainitan ng araw. Nang ito ay agad na mapatingin sa akin, otomatiko, Sir Red, na ginapangan ako ng sindak kung kaya't ang ginawa ko ay mabilis na tumakbo sa loob ng bahay namin at nagtago sa isa sa aming mga kasangkapan. At pagkatapos noon, sabay na akong nagising. Pawis na pawis at napapaisip kung ano ang ibig sabihin nito. Para kasi siyang totoong nangyari. Hanggang sa magkaroon na naman ako ng pangalawang encounter.
Sa panaginip ko namang ito, pauwi na ako sa bahay nang papalapit na naman ako sa harapan namin. Doon ay namataan ko na may mga kasama na yung babaeng maitim na una kong nakita sa aking panaginip. Ang kasama niya ay 2 dalaga at meron din 2 bata na halos kamukha lamang niya at sabay-sabay na silang nag-oorasyon. As in, parang ang praktisado sapagkat maging ang kanilang kilos ay synchronize. Pagkatapos na naman nilang umusal ng kung anong orasyon at sa kung anong wika man, ganun pa rin ang kanilang ginagawa. Merong malagrasang liquid na ibinubuhos po nila sa kanilang katawan at pagkatapos ay nagdadasal ng kung ano-ano. Sa pagkakataong ito naman, Sir Red, halos sabay-sabay din silang napalingon sa gawi ko habang tinitingala ko sila sa bubong. Kaya tulad din ng unang encounter ko sa panaginip na ito, tumakbo ako ng tumakbo pero hindi na po papasok sa loob ng bahay kundi papalayo na sa aming bahay. Hanggang sa napansin ko na nadulas ako sa itim na grasa at nagising na rin ako otomatiko matapos nun. Si mama din ang una kong nabungaran pagkadilat ko ng aking mga mata. Ang sabi niya, nananaginip daw ako sapagkat kahit daw po yung pisikal kong katawan ay talagang kumikilos na animoy meron daw pong sinisipa ng malakas. Bukod pa doon, sumisigaw daw ako ng malakas kahit na nakapikit ang aking mga mata. Doon ko lang na-realize, Sir Red, na totoo nga pala talaga na kapag meron kang pinanood na horror film at once na ito'y tumatak sa iyong isipan, maging sa pagtulog ay madadala natin yan. Isa po ako sa inyong mga bagong listener mula po sa podcast hanggang dito sa inyong YouTube channel. Nakatira po ako sa Indang, Cavite, sa bahay ng grandparents ko sa side ng tatay ko. Naaalala ko pa po noon na nagkaroon po ng bisita yung lolo at lola ko at tinanggap nila ang mga ito doon sa terrace. Doon po nila inasikaso ang mga nagsidatingang bisita. Kami pong 2 ng pinsan ko ay doon po pinaglaro sa sala. So habang nagpapahinga na kami, nagkikwentuhan kami ng pinsan ko at napaupo sa sala set na nakaharap papunta ng kusina. So kahit po kami ay nag-uusap, yung pinsan ko ay umupo po doon sa upuan na kaharap ng sa akin. I-describe ko lamang po yung loob ng bahay. Ang estilo po kasi nung pader doon sa bahay nila lolo at lola, bago ka makapasok sa kusina ay ito po yung parang arko. Doon ay nakita ko si inay, si lola ko. Galing po siya sa kabilang side ng kusina. Napaisip tuloy ako kung bakit sa likod pa siya dumaan kung meron namang daanan sa harap na mas mapapadali ang access niya papunta ng kusina. Doon siya dumaan sa likod which is okay naman pero malayo. Magkagayon man, patuloy pa rin po kami sa pagkikwentuhan ng pinsan ko. Inaabangan ko at palingon-lingon ako sa muling pagtawid ni inay kasi wala pong pinto doon sa pinuntahan niya. So dapat daraan ka ulit sa dinaanan mo kanina para makabalik ka o hindi naman kaya daraanan mo ang sala kung saan kami naroroon ng pinsan ko. So habang nagbabantay ako, Sir Red, sa pagbabalik ni inay, kinutuban na ako ng masama. Una, parang ang tagal na kasi at hindi pa siya dumaraan. Kaya ang sabi ko sa pinsan ko, "Ate,
Si inay dumaan kanina dyan. Katagal naman niya dyan sa lutuan. May mga bisita pa siya oh. So 3 na rin kaming humarap sa bandang kusina. Minabuti ko na lamang ding puntahan si inay at baka kung ano na nangyari. Idinukwang ko ang aking ulo para sumilip doon sa lutuan. Pero nagulat talaga ako, Sir Red, dahil ang tahimik ng kusina at walang kahit na sinong taong naroroon. Wala si inay sa kusina. Dahil doon ay tumakbo talaga ako ng mabilis patungo sa front door para silipin sila sa terrace at mas lalo po talaga akong nanghilakbot nang ma-realize kong naroroon si inay. Ang sabi ng pinsan ko, baka hindi ko lang daw napansin na napadaan na pala si inay habang kami ay nagkikwentuhan. Pero napaka-imposible. Kaya tinanong ko na lamang si inay at ang sabi niya ay hindi pa naman din daw siya pumupunta sa kusina. Doon ko na justify yung masamang kutob na nararamdaman ko kanina. Ginaya pala ng kung anong elemento si inay at yun ang nagpakita sa akin. Kinikilabutan ka na ba? Mas lalamunin ka ng hilakbot sa tuloy-tuloy na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories Radio. Magandang gabi po sa lahat. Please hide my true identity and just call me Dark Phoenix. Ilang beses ko rin pong pinag-isipan na mag-share ng nakakatakot na experience dito po sa inyong channel. Baka kasi sa sobrang dami ng subscribers po ninyo ay hindi na po ito mapansin. Pero matagal na po akong silent listener ninyo sa Spotify. Anyway, itong kwento ko pong ito ay nangyari noong ako ay college pa way back 2010. 3 nights po kasi ito na dire-diretso. Transferi ako noon sa college namin so naging irregular student ako o kung tawagin ay universal student. So dahil nga ganun po ang aking sitwasyon, may mga evening classes ako at inaabot po ito ng 9:00 ng gabi. Nung time na iyon ay meron pa po akong boyfriend at same college lamang kami. One time, dumaan ako sa house nila galing po sa aking evening class bago umuwi. Yung house po nila ay i-describe ko lang. Sobrang laki po o sobrang lawak ng bakuran, as in makikita mo talaga ang napakaraming puno at halaman na madadaanan bago mo tuluyang marating ang kanilang tahanan. Yung tipong kung may hahabol nga sa'yo doon, tiyak hihingalin ka muna sa pagtakbo bago ka makarating sa isang ligtas na lugar. Parang ganun sa mga pelikula. So habang hinihintay ko nga siya noon na pagbuksan ako ng gate, meron pong malaking puno ng mangga ang napansin ko. Napatingin po ako doon, Sir Red, kasi alam niyo yung pakiramdam na parang meron po kasing nakatingin. Pero wala pa nga pong ilang segundo, hindi ako nagkamali. Meron pong anino sa tabi mismo ng naturang puno. Parang tao po siya. Wala ngang buhok o walang saplot sa katawan pero solid black yung nakikita ko. Napatitig ako sa kanya tapos bigla po siyang nagtago sa likod ng puno at laking gulat ko na lamang nang paglabas nito sa kabilang side ng puno na iyon ay isa na po siyang ibon at lumipad na papalayo. Yung nakita ko pong laki ng ibon na iyon ay regular lamang po na size ng isang tulad ng mga nakikita natin na mga ibon. Hinintay ko nga pong lumabas yung creature na nakita ko kasi baka mamaya ay natakot lang yung ibon kung kaya't nabugaw siya at lumipad papalayo. Pero wala na pong lumabas sa naturang puno. Pag uwi ko nga sa bahay namin, may isa pa pala na naghihintay. Yung bahay po namin bago ka makarating ay meron po kasing makitid na daanan at yun nga po, meron ding isang lumang CR doon sa bahay. Yung CR na iyon, Sir Red, ay mula po doon sa lumang bahay na ipinatayo pa po ng lolo namin. Yung CR na binabanggit kong iyon ay hindi na po ginagamit. Pagtapat ko sa CR, nagulat na lamang ako dahil meron pong sumitsit sa akin galing sa loob.
Biglang kumabog ang dibdib ko dahil pagtingin ko, may nakasilip po talaga sa bintana ng lumang banyo. Ilang segundo lamang po yung pagkatingin ko doon sa direksyon niya ay binawi ko na po ang aking paningin at dire-diretso na po akong pumasok sa bahay namin. The second night, meron pong event sa school namin kaya hanggang alas 10 po ng gabi ay naroroon kami. Sa tabi po ng gym kung saan ginanap yung event ay may malaki rin pong puno ng mangga. Paglabas ko ng gym, napatingin ako sa puno na naman na iyon. Napatitig na naman ako dahil yung same exact na anino na nakita ko sa puno doon sa bahay ng aking boyfriend noon ay siya ring nakita ko po sa punong iyon sa eskwelahan. So para hindi ko po maulit yung aking mistake kinagabihan, hindi ko na lang po talaga pinansin yung naturang figura at dire-diretso na po ako lumabas na eskwelahan. Pero akala ko ay doon na po magtatapos. Hindi pa pala. Pag uwi ko ng bahay, hindi pa man po ako nakakalapit. Nakita ko na naman sa lumang CR ng lolo ko yung isang figura na parang bata. Kahit madilim po sa loob ng naturang abandonadong CR, sapagkat wala po kasing pinto at talagang malaya mong makikita sa gawin ng direksyon na iyon kung ano ang nasa loob, kaya dun ko talaga napagtanto na bata yung naroroon. Pero tulad ng ginawa ko, hindi ko na naman ito pinansin at nagmadali na lamang akong pumasok sa bahay. Sa ikatlong gabi, galing na naman ako sa evening classes namin. Sakay ng jeep, magkasabay kami ng dati kong boyfriend na umuwi. Mauuna kasi siyang bumaba at nang malapit na kami sa bahay nila ay pumara na ito. Nakita ko po talaga si Red na may tao sa labas ng gate nila. Ang sabi ko, "Uy, sakto, hindi na siya tatawag para buksan yung gate nila." Pero pagdating ko sa bahay, inaasahan ko na meron na naman sa aking nag-aabang sa lumang CR na iyon. Ang hindi ko lang inaasahan ay nasa labas na ng CR yung batang babae na laging sa akin nag-aabang. Sa pagkakataong ito si Red, nakita ko po na kulot at hanggang balikat ang itim niyang buhok. Nakaputi siyang dress na halatang noong unang panahon pa. Nakakakilabot pa nga po dahil pagtingin ko sa gawin ng kanyang muka ay wala akong nakitang detalye. Parang burado at blurry yung kanyang muka. Nilagpasan ko na lamang po siya at nagmamadali talaga ako na pumasok na naman sa bahay namin. Sa katunayan, Sir Red, habang tinatype ko yung kwentong ito ay kinikilabutan talaga ako, lalo kapag naaalala ko yung mga nangyari. Pagkakita ko nga sa nanay ko nung time na iyon, ikwinento ko sa kanya lahat ng mga nakita ko. At dahil doon, nag-decide kami na mag-insenso sa loob ng CR na iyon kinabukasan. Nang magka-text na kami ng dati kong boyfriend, nalaman ko na wala naman din daw sa kanyang nag-aabang sa gate sapagkat ang tagal pala niya sa labas ng kanilang bahay bago siya tuluyang nakapasok. Ang sabi ko tuloy sa kanya, "Sino pala yung nakita ko sa labas ng gate ninyo?" Nang sumunod na araw ay in-invite ako ng dati kong boyfriend sa bahay nila dahil dadalaw daw ang kanyang dad. Sa katunayan po ay broken family po kasi sila at sa tuwing nagaganap po iyon ay talagang parang reunion dahil sa Laguna na rin po nag-i-stay yung kanyang daddy. Pagkadating ko sa house nila, nakipagkwentuhan ako sa dad niya. Feel-am po kasi ito at aminado ako na parang naubusan pa nga ako ng Ingles. Pero naintindihan ko yung ilan sa kanyang mga sinabi dahil ayon din sa dati kong boyfriend, psychic daw ang dad niya. Dito nga ako naniwala dahil wala pa man akong naikikwento tungkol sa nangyari sa mga nakaraang araw ko, agad po siyang nag-open sa akin ng topic. Nagulat pa nga ako at tila na caught off guard dahil nagtanong siya kung meron nga ba daw akong gustong malaman. Kwinento ko na lang tuloy sa kanya ang lahat. Ang sabi niya, meron daw kailangan sa akin yung mga espiritong nakikita ko. Pero ang kanyang babala
wag na wag ko daw i-entertain. Dagdag pa niya, kapag daw nakakita ako ng mga ganun, wag na wag ko rin daw tititigan ng matagal. Take note, hindi ko pa rin po sa kanya na ikwento yon, kaya nagulat din ako dahil bakit niya alam? Ganon din sa boyfriend ko, wala po talaga ako napagkwentuhan ng mga detalyeng iyon. Tinanong ko tuloy sa kanya kung ano ang kailangan ng mga iyon sa akin at kinabahan ako dahil ang sagot niya, gusto daw ako ng mga ito na maging isang medium. Yun daw ang wag na wag kong tatanggapin dahil tiyak na hindi nila ako patatahimikin. Ang worst, makaka-attract pa din daw ng iba pang katulad nila. Ang gagawin ko kung sakaling tatanggapin kong maging medium nila. Marami pa po akong paranormal experiences, Sir Red, pero ito na muna ang aking entry dahil ito po yung isa sa mga hindi ko malilimutan. Sana nga po'y mapakinggan ko din ang kwento kong ito sa Spotify, lalong-lalo na sa Hilakbot Pinoy Horror Stories, the podcast. Maaari ninyong mapakinggan ang ilan sa mga piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories YouTube channel sa ating podcast. I-search lang ang Hilakbot TV's Pinoy Horror Stories sa podcast. Mapapakinggan rin sa Spotify, Anchor, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Overcast, Podbean, Castbox, Stitcher at iba pang podcast platform. Maraming salamat mga kasindak. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Magandang araw po sa lahat. Ako nga po pala si Archangel at isa po ako sa mga nag-send na ng story mula po sa subscriber si Hilakbot Story segment ninyo. In particular, yung episode 244 kung saan naroroon po yung kwento tungkol sa multo ni Tito Ryan. Meron pa po akong dalawang kwento na nais ibahagi. Ang mga kwentong ito ay galing po kay wife. Ayaw niya po kasing makinig ng mga nakakatakot dahil una, bukod sa matatakutin siya, maaalala niya ang ilan sa mga kwentong katatakutan na kanya pong naranasan na ngayon ay akin pong ibabahagi dito sa Sindak Short Stories. Ang lahat ng kwentong ito, Sir Red, ay sa point of view ni wife. Nung ako po ay college, way back 2011, nagkaroon po kami ng activity sa NSTP at ang activity pong ito ay ginanap sa Maria Makiling. Lahat ay talagang excited at umaapaw ang kaligayahan dahil first time nagaganapin ito at magka-camping pa nga po kami doon ng 2 days and 1 night. So pagdating namin doon sa campsite, naramdaman ko na ang medyo mabigat na pakiramdam. Sinasabi ng aking puso't isipan na itong feeling na ito ay kapareho sa mga nararamdaman ko kapag hindi ka welcome sa isang lugar. Pero dahil marami-rami kami noon, pinilit ko na lang na ipagsawalang bahala. So nagsimula na nga po kami na i-install yung tent at ganoon na rin yung ibang mga kasama naming estudyante. Umaga po nung dumating kami doon at ginawa ito hanggang sa magtanghalian na. Pagsapit ng hapon, dito na kami nagsimula sa mga drill at yung physical activity sa may bandang mapuno na bahagi. Ito po yung tipong gagapang kayo sa putikan, aakyat sa lubid at kung ano-ano pa. Ang palaging bilin sa amin ay wag na wag kaming mag-iingay at yun naman po ang ginawa ng buo naming team. Hindi ko nga lang po alam sa iba. So nang matapos na po ang activity namin, nagbalik na kami kaagad sa campsite para mag-dinner. So na natapos ang dinner, bigla po talagang umulan ng sobrang lakas na halos nagpabaha sa campsite. So needless to say, pinalipat kaming lahat sa isang malaking convention hall at dun na po kami pansamantalang natulog.
Nang maghahating gabi na, nagising po ako dahil sa pagkagulat. Nakadinig po kasi ako ng malakas na sigaw at nang akin pong tignan, hindi lang pala ako ang nagising. Hanggang sa lahat na po ay nagkakagulo at natatakot sapagkat yung isa daw pong estudyante mula sa ibang college ng aming eskwelahan ay sinasapian di umano. Wala po siyang ginawa kundi ang magsisigaw ng napakalakas at talagang nakaririndi kung inyong pakikinggan. Isa pa sa malinaw kong narinig mula sa kanyang pakiusap na pasigaw din po na tono ay yung please, huwag niyo po akong kunin. Andiyan na sila, kukunin nila ako. Please, tulungan niyo po ako. At lahat talaga kami, kahit windang at takot, ay nagdasal kahit na nanginginig ang aming mga kalamnan sa hilakbot. Maya-maya pa'y inilabas siya ng faculty members at inilipat sa ibang room. At wala na po kaming nadinig tungkol sa kanya hanggang sa pinatulog muli kami. Kinabukasan naman nun ay nagpatuloy lamang kami sa natitira naming activities at umasta na parang wala pong nangyari dahil kabilin-bilinan sa amin, hindi namin ito dapat pang pag-usapan. Nang matapos ang activity namin ay nag-gather ulit kaming mga estudyante at nakapila per college. Para sana po ito sa gaganaping awarding. So habang kami ay nakapila, dito na naman Sir Red nangyari ang hindi inaasahan. Kung nung una, may sinaniban na nagsisisigaw at ang lakas ng kanyang pagsasalita. Ngayon naman, habang nasa pilahan, isa-isa po talagang nagsitumbahan ng iba kong mga kasamang estudyante nang isay at sinasabing sila din ay sinasaniban. Para po talaga silang domino. Isa-isang nagtumbahan. Nag-decide ang management ng aming eskwelahan na umuwi na lamang at ipagpatuloy yung awarding sa mismong university namin. Awa din po ng Diyos na ibsan ang aming kababalaghan na naranasan. Halos 1 week po talaga akong na-trauma dahil sa karanasan kong ito. Kaya sa tuwing nakakadinig po ako ng sumisigaw, bigla-bigla po talaga akong natatakot. Ito naman pong susunod na ibabahagi naming kwento ay tungkol sa isa namang karanasan ng aking workmate sa dati po naming pinagtatrabahuhan na isang real estate company sa Abu Dhabi. Ito po yung kumpanya na nangunguna sa pagmamanage ng mga properties na pinapaupahan tulad na lamang ng mga villa at apartments. Naikwento po sa akin ng aking manager noon na meron daw pong insidenteng naitala before ako mag-join sa kanilang company na isa daw property which is Villa number 36 na madalas daw pong ireklamo sa aming company. Ang pinaka-common na reklamo dito Sir Red ay meron daw pong mag-asawa na laging nagsisigawan o nagbabangayan kahit daw po sa kalaliman na ng gabi. At first, sabi sa akin ng aking manager, wala daw po silang magagawa sa problemang iyon sapagkat domestic affair naman daw ito. Beyond our company's control, ika nga. Hanggang sa dumarami na nga po ang natatanggap nilang calls at talagang common ang reklamo dahil nakakabulabog na daw talaga sa kapitbahay ang mga sigawan na naririnig nila sa loob ng bahay na yun. Kung tutuusin ay akin din pong na-send ang audio recording mula po sa company ko kaugnay sa tunog na palagi pong nadidinig ng mga nakatira at inirereklamo sa Villa 36. Ito nga po'y naglalaman ng isang
babae na animoy sumisigaw para makahingi ng tulong. Dahil po sa dumaraming reklamo, napilitan na tuloy yung kumpanya namin na gumawa ng notice o warning letter para nang sa ganon ay maimbestigahan nila ng tuluyan kung ano nga ba ang nangyayari sa property nila. So nung ginagawa na po yung notice o warning letter, chinek pa nga nila yung system para malaman kung sino ang ia-address nila at nakatira sa Villa 36, at nagulat na lamang sila sa kanilang natuklasan. Wala daw po palang umuupa sa naturang villa and almost a year na raw po itong bakante. So after ng ginawang aksyon ng company ko, hindi na lang daw po nila pinansin ang mga sumunod pang reklamo para hindi na rin daw po matakot ang mga kapitbahay kung sakaling malalaman nila ang katotohanan. Isang paranormal activity na pala ang kanilang nararanasan. At sa case kung sakaling malaman ito ng mga nakatira malapit sa Villa 36, tiyak katatakutan po ang property ng company ko at malulugi po kami. Hindi naman daw po naglaon, kusa din pong tumigil ang mga reklamo at recently nga ay meron na rin pong umuupa sa naturang villa. Thankfully naman dahil wala daw pong natatanggap na reklamo sa mismong umuupa ang aming company. Kayo na po ang bahalang humusga, Sir Red, sa voice recording ng aking company na kung saan madidinig ang isang babaeng sumisigaw na animoy humihingi ng tulong. Bahala na po ang inyong tigapakinig na sumuri at husgahan kung gaano ka-legit ang audio recording na aking ipadidinig. Mainam na mag-iwan din kayo ng komento sa kung ano ang tansya ninyo sa susunod na audio recording na to. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Magandang araw po sa inyo, Sir Red, at sa lahat ng mga tigapakinig dito sa Sindak. Ito pong aking kwentong ito ay sinulat ko po habang nasa office ako. Wala naman din po kasi masyadong ginagawa kaya nagkaroon po ako ng pagkakataon. Ito po ay hango sa karanasan ng isa sa mga close friend ko na itago na lamang po natin sa pangalang Noy. Bago ko po tuluyang simulan, konting background lamang po sa kaibigan kong ito. Kilalang kilala ko po siya simula ng aming pagkabata at simula noon kapansin-pansin na wala silang pananaw tungkol sa relihiyon. Kaya't sa kanilang pamumuhay, hindi ko pumawari kung ano nga ba ang kanilang relihiyon o ano yung kanilang pinaniniwalaan dahil kahit nga po sa kanilang tahanan, pansin ko po ni Cruz o anumang rebulto ay wala rin. Hindi ko nga po alam kung anong itatawag ko sa kanila. Naganap po ito noong siya ay college. Nagkaroon daw sila ng camping sa kanilang eskwelahan. Nag-umpisa ang kahihilakbutan niyang karanasan sa loob mismo ng simbahan. Ayon sa kanyang kwento, nagpunta sila sa simbahan upang magkaroon ng misa para sa kanilang pag-akyat sa Mount Makiling. Habang nagaganap ang banal na misa, may napansin daw siya sa mga rebulto ng simbahan at sabi niya parang humihinga daw ang mga ito. Doon nga'y nag-umpisa ang kanyang pagkamangha and at the same time ay nahihiwagaan siya. Nang matapos ang misa, dahil na rin sa kanyang kuryosidad, nilapitan niya ang isang rebulto. Doon nga ay napansin niya na parang humihinga nga daw ito at nang titigan niya ang mata ng rebulto, para nga daw itong sumusunod sa kahit anong direksyon siya magpunta. Nakatitig pa nga daw ang dalawang mga mata ng rebulto sa kanya na animoy inaakit pa siya para lumapit ng lumapit. Bigla na lamang siyang nagulat dahil tinapik siya ng kanyang kaklase
Pre, tara na. Ginagawa mo dyan. Kanina ka pa nakatayo. Hawak na tayo ni Sir kanina pa, huy. Wala namang naitugon si Noy sa sinabi ng kanyang kaklase kung kaya't sumunod na lamang siya at umalis na sila sa simbahan. Taglay pa rin niya ang pagtataka sa mga nangyari at hindi niya namamalayan na ang tagal na daw pala niyang nakatayo sa harap mismo ng isang rebulto. Nang sila ay paakyat na at papunta na sa kanilang destinasyon sa Mount Makiling kung saan sila magsiset up ng mga tent, nag-umpisa na ulit silang magdasal upang masimulan ang kanilang aktibidad. Habang nagaganap ang kanilang mataimtim na pagdarasal kasama ang kanyang mga kaklase at since tila wala nga siyang paniniwala o kahit na anumang relihiyon na pinaniniwalaan, hindi siya nakilahok sa pagdarasal. Bagkus ay kung saan-saan daw napagala ang kanyang tingin. Wala na siyang pakialam sa kung anumang sinasabi o idinarasal ng kanyang mga kasama. Di na nga niya namalayan na maya-maya ay naramdaman daw po niya na parang naging kakaiba ang lugar. Habang patuloy pa rin na pagdarasal ng kanyang grupo, bigla na lamang napahinto siya sa kanyang pagbabaliwala sa dasal at biglang may tumalukbong daw sa kanyang muka at ito ay telang itim. Sa pagkakatanda niya, para daw itong belo o kaya'y nakakimono. Dahan-dahan itong nilagay sa kanya at nawalan daw siya agad ng malay. Pagkatapos ngang mangyari daw iyon, nagising siya at base sa kwento ng kanyang mga kaklase, tunay na nawalan siya ng malay. Tumayo daw siya at akala nga ng kanyang mga kasama ay okay na daw ito kung kaya't sinundan siya ng isang kaklase at naglakad daw pabalik ng simbahan at gayon na lang ang pagtataka ng kanyang mga kaklase kung bakit tumayo na naman siya sa parehong rebultong kanyang tinititigan kanina. Sinundan tuloy siya ng isa sa mga kaklase niya at tinapik siya muli ng ubod lakas at sabing, "Pre, uy, may ginagawa mo dyan?" At agad na namang nagulat si Noy dahil sa kanyang kaklase. Dito'y napagtanto nga ng aking kaibigan na yung rebulto na kanyang tinayuan kanina na tinititigan niya habang nagmimisa at pagkatapos ng misa ay parang may ganong klasing belo ng katulad ng tumalukbong sa kanya kanina. Ayon nga sa sabi-sabi, bago daw dapat nagpunta sa Mount Makiling, ay dapat daw mag-alay ng dasal at marami daw talagang kakaibang pwedeng mangyari na gawa ng mga elementong nagbabantay doon. Hindi pa nga daw dito nagtapos yung kanyang kasindak-sindak na pangyayari sa buhay. Nang nakauwi na nga siya sa kanyang bahay sa Caloocan kinabukasan, lumabas daw siya upang bumili na makakain sa isang tindahan. Pagdating daw po niya doon, napatanong sa kanya ang tindero ng, "Noy, sino yung kasama mong babae?" Dahil sa labis na pagtataka, "Babae? Wala naman po ah." At imbes na makabili ng kanyang makakain, ay muli na naman siyang nakaramdam ng takot dahilan upang mapauwi siya nang wala sa oras. Dahil sa pagtataka niya, kinagabihan ay bumalik siya muli sa tindahan at tinanong ang tindero sa kanilang lugar, "Kuya, di po ba may nakita kayong kasama ko kaninang tanghali na babae?" "Oo Noy, kasabay mo nga siya kanina." "Sino ba yun? Nakakimono pa. Chicks mo ata yun eh, na-deny ka pa." Pagbibiro ng tindero. "Kuya naman oh." Pagbibiro nito, pero sa loob-loob niya, nagtataka at natatakot siya. Doon na pagtanto ng kaibigan ko na habang siya ay pauwi na, nasundan pala siya ng babaeng nakakimono sa kanilang bahay. Ayon sa kanya pang kwento, ng sumunod na araw na iyon, napapansin niya na minsan daw ay may mga dumadaan sa kanilang pintuan o kaya naman sa gawin ng kanilang bintana na parang nahahawig sa telang itim. Minsan naman daw ay parang may anino ng isang babae doon na nakatayo lamang at hulmang babaeng nakabelo o kimono. Para nga daw siyang tinititigan o binabantayan nito. Ang kaibigan ko naman, imbes na i-entertain ang nakakatakot na senaryong iyon, dinededma na lamang daw niya dahil paulit-ulit nang nangyayari
hanggang sa tila na-immune na siya dito. Napansin na lamang niya na mga sumunod na mga sandali, sumunod na mga buwan at ilang taon, unti-unti na rin nawawala ang babaeng iyon. Ang labis lamang niyang pinagsisisihan ay kung ano nga ba ang nais ipahiwatig ng babaeng iyon o baka naman sa mga susunod na panahon ay muli na namang magbabalik ito pero sa pagkakataong iyon ay mas kahilahilakbot na ang gagawin nito sa kanya. Mga kasindak, ibahagi ang iyong kasindak-sindak na karanasan sa ating email sindakstories2008@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Aabangan namin yan, kasindak. You're tuned into Sindak Short Stories Radio.